Tignan mo ito mga kapatid, napakasimpleng supot lang ito ng chichirya at lumang pajama. Pero alam mo ba na habang suot ng isang lalaki ang pajamang ito sa loob ng kanyang bahay sa Florida, nagawa niyang iparalyze at purahin sa mapa ng internet ang North Korea. Noong January 2022, nagulat ang buong mundo dahil sunod-sunod na website ng North Korea ang biglang nag-offline. Kasama rito ang mga government website, media at propaganda sites pati ang online infrastructure na ginagamit ng mga opisyal ng bansa. Akala ng mga eksperto ito ay isang opisyal na cyber warfare attack mula sa militar ng Amerika o ng South Korea. Pero guess what? Ang malupit na pag-ataking ito ay hindi ginawa ng isang gobyerno. Ginawa ito ng isang nag-iisang hacker habang nakahiga sa kama, kumakain ng chichirya at nanunood ng pelikulang Alien. Paano naging posible na ang isang tao lang ay kayang pabagsakin ng internet ng pinakamahigpit na bansa sa mundo? Ano ang dahilan sa likod ng kanyang tila matinding galit? Upang maunawaan ang kwentong ito, balikan muna natin ang kasaysayan kung paano nagsimula ang personal na galit ng hacker na si Alejandro Casiris o tinatawag din sa pangalang si P4X. Noong January 2021, isang taon bago ang pag-atake, si P4X na isang tanyag na cyber security researcher ay personal na naging target ng mga espiya at hacker ng pamahalaan ng North Korea. Ang mga North Korean hackers ay nagpapanggap na mga vlogger sa Twitter. Nagpapadala sila sa kanya ng isang link na may mga nakatagong malware backdoor upang nakawin ang kanyang mga hacking tools at pasukin ang kanyang computer. Bagamat hindi nagtagumpay ang mga ito at walang nanakaw sa kanya, pero sobra talaga siyang naiirita at nababahala. Agad siyang nagsumbong sa FBI upang humingi ng tulong, pero ang gobyerno ng Amerika ay hindi siya pinansin at walang ginawang aksyon. Dahil sa kanyang galit na binaliwala siya, nagdesisyon si P4X na kunin ang hustisya sa sarili niyang mga kamay. Nagabang siya ng isang buong taon upang pag-aralan ang kahinaan ng North Korea at noong gabi ng January 2022, sinimula na niya ang kanyang paghihiganti. Ginamit ni P4X ang mga serye ng Distributed Denial of Service o DDoS attacks. Nadiskubre niya na ang North Korea ay gumagamit ng mga operating system at routers na may mga luma at hindi na updated na cybersecurity infrastructure. Nakakita siya ng isang partikular na bug o HTTP header vulnerability. Sa pamamagitan ng kanyang gawa-gawang software at mga cloud servers, pinaulanan niya ng bilyon-bilyong faking data at traffic ang mga pangunahing routers ng North Korea hanggang sa sobrang nag-overload ito na paralisa at tuluyang bumigay. Sa loob ng mahigit 9 na araw, tuwing magigising ang gobyerno ng North Korea, bagsak ang kanilang internet. Walang makakapasok na email, walang gumaganang government website at putol ang kanilang koneksyon sa labas ng mundo. Ang masakit pa para kay Kim Jong-un, itinapat ni P4X ang kanyang pag-atake sa mismong araw kung kailan naglulunsad ang North Korea ng kanilang mga opisyal na missile test. Habang nagpapakita ng lakas militar ang North Korea sa totoong mundo, sa digital na mundo naman ay pinagmumukha silang kawawa ng isang lalaking nakapajama. Sabi ni P4X sa kanyang tanyag na panayam sa Wired Magazine, "Ginawa ko ito para maunawaan nila na kung babanggain ninyo kami, asahan ninyong guguho ang inyong infrastruktura." Lilinawin ko lang mga kapatid, ang North Korea ay mayroong 26 milyong populasyon pero napakalimitado ng access ng ordinaryong North Korean sa global internet. Karamihan sa kanilang populasyon ay gumagamit ng isang domestic network na tinatawag na Kwamyung sa halip na malayang makapag-browse sa internet na ginagamit natin araw-araw. Ang tanging pinabagsak ni P4X ay ang global internet access na ginagamit lamang ng mga matataas na opisyal, mga propaganda sites ng gobyerno at mga elite na pamilya sa bansa. Kaya naman, ang kanyang pag-atake ay naging isang napakalaking sampal sa mukha ni Kim Jong-un. Ipinapakita nito na ang kanilang bansa ay may malaking kahinaan. Matapos ang 2 taon ng pagtatago sa likod ng pangalang P4X, noong taong 2024, tuluyan ang inilantad ni Alejandro Casiris ang kanyang tunay na mukha sa publiko. Ang kanyang kwento ay nag-iwan ng malaking aral sa geopolitics at cybersecurity na sa panahon ng internet, ang kapangyarihan ay hindi na lang hawak ng mga dambuhalang bansa na may malalakas na bomba. Kaya nang baguhin ng isang tao ang takbo ng isang bansa kung mayroon siyang sapat na talino, determinasyon at isang laptop. Kaya naman sa susunod na makarinig kayo ng balita tungkol sa mga makapangyarihang bansa na nagbabanta ng gyera, alalahanin ninyo si P4X. Ang pinakamalaking kuta ay pwedeng gumuho hindi lang sa bomba, kundi dahil lang sa isang simpleng tao na nagalit habang nakasuot ng pajama. Kung namangha ka sa kwentong ito kung paano pinaiyak ng isang tao ang internet ng North Korea, huwag mong kalimutang i-follow ang aking page. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel para sa marami pang ganitong makabuluhang kwento. Peace out!